Magandang umaga ho. Dito ako sa malayo-layo sa amin konti sa bahay. At gusto kong i-record tong magandang umaga na nakikita ko ngayon. Nasa overlooking site siya. Overlooking side. Dumistansya ako konti sa bahay kasi malakas magpatugtog yung kapitbahay namin. Alam ko na makaka-copyright yun. I was supposed to edit my video at magna-narrate na lang ako, mag-voice over na lang ako. Pero since nakita ko ito na ang ganda pala ng view dito. Hindi pa to yung pinakamataas na part dito sa amin, pero kita na yung kita na yung magandang side nung yung overlooking niya ba. Kaya mag-video muna ako para meron naman akong souvenir. And hindi ako nakapagdala ng ng stand. Kaya pakita ko lang muna ang mukha ko. Ayan. Sana nga kita. And ikot natin para makita natin ang view doon. Okay. So, ayan. Ang ganda ng ang gising ng umaga, no? Kaya gusto ko ma-videoan to kasi ayan, no? Metro Manila yung nakikita doon sa yung yung bluish na part na yon, malayo na yun siya. I think nakita na yung mga building na yun doon. Yun. Metro Manila. Doon sa may side, sa may left part ko, which is hindi na siya makikita. Doon yung pinanggalingan namin sa sa Pasig. Kaya kitang-kita dito nung nasunog yung area na yun. Kaya alam ko na doon sa part na yon ang Pasig na natatabunan ng Doon sa mataas, yung overlooking, kitang-kita talaga yung view doon. Dito lang naman ako sa may kasi dito may daanan dito. May daanan dito kaya dito na lang ako pumuesto kasi medyo cliff kasi ito sa baba. Bangin kaya yung kitang-kita yung lower part niya. Hindi siya ma-identify sa camera siguro, but ayan, kita niyo yung mga puno na yun ng kawayan ni dulo na nakikita dito. So very matarik yan siya. Ravine yan eh. So ayun, yan na yung mga dulo ng kawayan. So ibig sabihin mababa talaga tong sa side na to. In fact, doon sa baba doon may falls dyan na mataas daw eh. So, balak ko rin puntahan one of these days. Mag-adventure ako at mapuntahan. So, ayan. Makita natin dito ang sa side na yon ay mainit na. Nakakaingit actually kasi sa tulad ko na may solar panels ganyan pa lang na time ng araw ay may may harvest na. Whereas dito sa location ko doon sa una ng konti, ayan, hanggang ngayon nasa lilim pa siya eh. So maya-maya pa yun. Pasado na alas 8 nagkakaroon kami ng liwanag. Kung di ko pa pinutol yung mahogany doon ngayon and yung germilina the other week, konti lang talaga naka-harvest ko na araw, na energy sa araw. Kaya yung part na yan mainit na. Especially doon sa Metro Manila, of course, na nakabilad na sa araw. Kaya nung may solar panel ako doon sa Pasig, ganitong oras talaga may harvest na. And pagdating doon sa hapon, ganun. Halos alas 6 na lang bago tumitigil ang harvest.
Whereas dito, pag ano pa lang ng pagdating pa lang ng hapon, natatakpan ng mga puno. Alas 3 pa lang, wala na hinaan ng harvest. So, by the time dumating 4 o'clock, naghihingalo na yung harvest eh. So, mahina talaga. Anyway, kaya dinamihan ko yung solar panels. Ang solar panels ko is 5,100 watts. Na-hit ko na yung target ko na wish ko lang noon. Good enough for us para sa isang kubo. And ang return of investment na we are pretty sure na maagang may babalik dahil sa ngayon nga ito na naging parang pang ano namin pantawid ng ano ng aming pangangailangan dahil sa marami nagpapa-charge yung mga ganun eh. Yun ang mostly pa-charge na cellphones. So madami na. And nagdalawa kami ng wifi. Kaya ngayon pati pa connecta na rin ng wifi, doon na rin. So connect ng wifi, pag nalobat, pa-charge uli. Ayan. Mukhang may kita na rin kami kahit konti. And syempre, ang pangangailangan namin sa daily consumption namin ng kuryente, talagang yun ang importante doon. Kasi marami kaming gamit na kailangan sa bahay for our daily lives. And yun, achieve naman namin yung aming mga, na-meet yung requirements namin. Kung baga pag kinumpara ko yung gastos, focus ko muna no, para magandang view habang nagdi-discuss ako. Ayan, bantayin natin yung pagsikat ng araw. Focus pa natin konti siguro. Ayan, it's almost 2 times na to. 1.9 2.1%. 20% na yung laki. Mahigit. So, yan ang clear na ang kita natin sa overlooking. Maganda tong ginagawa ko na to. Kita natin kung paano ma-adjust yung ano, yung sikat ng araw papunta dito. Ang galing, ganda ng tiyempo ko. Ganda ng tiyempo natin. Very ano to. And para sa akin especially itong araw na to kasi 12 ngayon eh. 12th of December. Kaya yung pasok ng energy sa atin ma-share sa inyo. So anyway, going back to what I'm discussing, yung ano ko kasi sa consumption namin way back sa Pasig is maabot kami ng mga actually 3,000 mahigit 3,000 pesos per month ang consumption namin. Kaya medyo malaki. Kung ibabase mo yung ano yung consumption doon kumpara sa dito, ibig sabihin eh 2 years time bawi na namin yung gastos namin sa solar, no? But judging sa ano dito, baka 1 year pa lang bawi na namin. All because ang may nagpapakabit, may nakakabitan sila dito ng kuryente is malaki ang kasi ang layo eh. So nakikisuyo sila doon sa isang may-ari ng ano ng kuryente. Pag nagpakabit sila is times 3 yung ano yung singil. Meaning kung yung doon sa Metro Manila ang singil is 10 pesos plus or 11, ang dito daw ay 30 pesos ang singil sa kanila. 30 pesos per kilowatt. Plus magbigay ka pa ng 10,000 para kabitan ka, gastos mo pa yung mahabang kuryente, mahabang wire, 10,000 plus non-refundable. Anyway, sa pagpakabit naman sa Metro Manila, of course gagastos ko talaga, pero yun. Whereas dito sub-meter lang pero magbayad ka ng 10,000 pesos plus 30 pesos per kilowatt. So kung gano'n ang inassume ko na computation, eh ganda doon, no? Gano'n assume ko ng computation, kung ang binabayar namin sa Pasig is 3,000 naman, so ibig sabihin
i-assume ko na 9,000 a month ang bill namin dito. Which is libre na talaga ngayon. Oh, lumalapit na yung araw, oh. Ano kaya? Alisin ko muna sa focus, ano? Ayan. Para maano natin yung pagdating ng araw dito. Oh, pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Okay. Saan na ba ako? Kung computing ko yung 9,000, so yan na yun. Napaka easy return of investment. Sa tingin ko lang I assume baka 1 year happy na ako dun ay yung yung solar panels namin intact. Magamit na iba, medyo not so sure dun sa mga inverters, charge controllers. Of course, yung mga batteries magluluma yun. Pero in 1 year time, tingin ko yun siya, almost balik na ang investment namin, no? Considering na sa ngayon ang kita namin sa mga pa-charge ng battery, yun, actually hindi na bumababa sa 10, which is 10 pesos each. So kumbaga may pasok na kagad na nasa 100 pesos a day na siya. Average na talaga siya ng 100 pesos a day na pa-charge ng sa mga cellphones. So with that, kung i-multiply mo sa 30 days, ilan ba? 3 times So 900 pesos. Mga ganon. Ano ba? Nasaan na ba ako? 10. 100 pesos a day. 3,000 din yun, 3,000 a month. So parang doon pa lang sa charge ng battery, parang na kaagad doon sa bill namin sa Pasig. And ang isa pang yun, kaya pang kabuhayan na yun pang kabuhayan na siya. I mean, yung considering na wala na kaming bill na binabayaran sa kuryente, wala na kaming binabayaran bill sa tubig, na talaga yun, net na yun, masasabi nating net income na yun siya. Ang binabayaran lang namin ngayon sa wifi, naglo-load sa wifi, dalawa yun, and may gastos din of course doon sa pagkabit noon, mga equipment and units doon. Hindi naman siya mababawi, pero kinakalan talaga yun, isa necessity, kinakalan namin ng wifi dahil nga sa pagbablog. Pero may naghuhook na rin sa amin paminsan-minsan ng mga bata doon, mostly ng mga naglalaro. Ang baba lang ng singil namin, pwede 5 pesos, 10 pesos sa 24 hours, 5 pesos kung sa maghapon. Pandagdag na rin yun siya. Dagdag na rin yun sa gastos namin doon sa wifi. Kaya, ayun, ang kuha namin dito, very basic na pero ang pinaka-importante doon kasi ang saya ng pakiramdam namin dito. Masarap kasi ang buhay, tahimik. Well, maliban doon sa nagpapatugtog malapit sa amin na medyo malakas na minsan nakakairita na rin. Kaya lumayo ako, and accidentally ito palang lugar na ito, napakaganda ng view. Kaya ito ngayon nagre-record ako. So malapit na yung lumalapit na yung kuwan, di pa basta lalapit na yan kasi mapuno na dito sa taas. As you can see from the shadow, nasa taas pa yung overlooking site. Kasi kung nasa overlooking ako, hindi dapat naiinitan ako. Dito lang ako sa gilid. Just enough na makita itong dito sa side na yun sa Metro Manila. Kaya dito muna ako nag-post para mag-discuss. And ayun, pag nakikita dito, natin uli. Focus natin uli. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, yung church na yan, doon yan sa baba ng pinupunta namin, sinasabi namin ni Mrs. na bayan. Yan doon sa Silangan yan, Silangan San Mateo. Yan yung sa AFE housing. Diyan kami naglalakad na iniikot namin
all over from there. Dahil sa wala ditong, dahil nga sa, well, okay. Mahirap po nila, no? Kasi nasa, nilakihan ko ng gusto. Ibalik ko lang doon, ano? Oh, where is it? Litan ko nga muna. Naligaw ako. Ayun, okay. Here. Lakihan ko ulit. Yung side na yun is simbahan. I don't know if I can see it here. Okay. Yun. Ayun. Simbahan yun. Pero halos tapat nun is yung school. Yung National High School ng Silangan San Mateo. And pag inano mo dito siya, ayun. Ito yung tapat namin. From there, actually, judging the distance, ano lang siya I don't know, 3 to 5 kilometers siguro. Mahina ako sa distansya siguro. But then, ang ano kasi dito, dahil sa wala tong shortcut, dahil sa ano nga, ravenous yung ano, yung lugar, mga cliffs and mga akyatable, you know, you have to climb the mountains and ano, and may mga kapunuan. In fact, dun sa baba dun ano pa parang forest pa rin talagang dating, no? Yun. Kaya our only way papunta dun is dito sa side namin, dito sa dito. Yan. Yung papunta doon, nadadaan doon sa amin, nadadaan ng may mga video na ako actually. Nadadaan bali total na apat na tulay kasi may mga dadaanan ng mga creeks. Apat na tulay, maliban pa sa creek na mga dadaanan na wala ng tulay dahil mababaw lang naman, jump. And it takes, pinakamabilis na lakad namin doon is 15 minutes. Pinakamabilis yun. Kumbaga, hingal-hingal pero dire-diretso yun. Pinakamabilis na inurasan ni Mrs. is 16 minutes. Kung talagang mamadaliin mo mga yun, 15. Baka kaya mo ng 12 minutes kung considering na parang good as emergency ang lakad mo. Pero average, maabot talaga kami ng 20 minutes na lakad papunta doon sa simbahan na yun. Hindi, no, hindi doon sa simbahan, doon sa labas pa lang ng ano, ng yung highway na ano, na labasan doon nakakatawa nga ang term ng mga tricycle drivers doon sa pinapasukan namin shortcut is, ang tawag nila is portal. Kasi maliit lang yung dadaanan na papunta dito sa shortcut, papunta dito sa amin. Pero yung ano na yun pala, yung ano na yung simbahan na yun, para mapuntahan yun, kinakailangan pa mag-tricycle. From mula doon sa labasan na lalabas na kami ng highway, ay papunta doon, nilalakad na rin namin yung papunta ng palengke. Pero malayo-layo pa rin pala yun, nalalakarin. So it's not from there. So abig sabihin papunta doon sa palengke na yun, baka it's another 5 minutes. Ayun. So ganun. Kung gusto niyo mag-adventure dito, yun ang time frame ng para lang sa mamamalengke kayo. Pupunta ng ano, ng yun, sa bayan, tawag namin sa bayan. Pero maghapon yun ang nilalakad ng mga tao dito, umaga hapon dahil sa mga estudyante. Doon kasi yung National High School, doon ng high school, and pati kinder doon. So araw-araw yun, mga bata sinusundo yun ng mga nanay. Hatid umaga, sundo sa hapon. Everyday yun, na activity. So kung kaya-kaya ng mga taga dito, ano man ang dahilan nyo para hindi kayo dito, hindi makaya dito. So panawagan ko lang sa mga gusto ng medyo tahimik na buhay, abay punta kayo sa ganitong lugar. Kung walang kuryente, solar panel lang katapat, no? Tulungan ko kayo, may konting corresponding fee siguro, pero yun, set up kayo ng solar panel,
Tapos dito ang tubig, pakabit lang ng tubig kasi may sapa dito, may mga springs na source ng tubig. So it's a matter of ano na lang, gawa na lang. Kami dito, yun, libre ng tubig. And alam mo yung tubig dito is, fluoride free. Yan isang bagay na dapat iwasan nyo sa city. Yung fluoride na nakahalo yan sa tubig. Which is, by studies, alam mo naman yung mga sa conspiracy theories, yan ay nakakapagpa baba ng ng mental ability. 'Di ba? Dahil nakakalsify yung pineal gland, something like that. Kaya kung gusto niyo makaiwas dun sa fluoride na nakahalo sa tubig, ayan, dito kayo sa bundok para ang tubig nyo is talagang natural, no? Natural na tubig. Kami, ang ginagawa namin, iniinit din lang namin, pinapakuluan. That's how simple it is. And that's how safe it is. Iyon. Kaya, kung yung kailangan ng basic needs, kailangan mo ng tubig, tsaka, yung pailaw, solar lang talaga. And, yun, may tubig dito. Libre. Ayun na naman talaga pinaka-basic need eh. Pag na-meet na kagad yung requirement na yun, yun na yun. Kaya nga yun ang isang bagay talaga nagustuhan namin ni Mrs. na kaya kami pumunta dito because of that. No? Okay. So, mukhang na... okay, ayan. I-focus natin ulit habang ako'y nagdadakdak. So, lumalapit na yung yung... Ayun, lumalapit na yung araw. Yan ang natin konti. Ayan. Nabanggit ko lang kanina yung 12-12. Kasi medyo nasa na ako ng stage ng ko na mas gusto ko yung peace of mind. Kaya nakasubaybay ako sa yung mga awakening of the mind, mga ganong ek-ek. So, kaya nababanggit doon kasi na itong 12-12 is yung parang pag ng cosmos sa parang pagbigay ng energy, alignment ng moon sa constellation ng Capricorn yata, Sagittarius, whatever, I forgot. Ay yun. Kaya itong date na to is para parang yung ng light ng energy, light na inaano sa earth na yun, para matanggap natin ang isang pagbabago ng it's peace. Ang pinakadala is yung positive vibes, so to speak. Shortcutin lang natin yung positive vibes na kung kayo ay ready para tanggapin yung gano'n positive na makukuha nyo. But ayun lang, kaya gusto kong i-share ito on this day na ito tama-tama na videoan ko para yun, mabanggit ko na itong day na to is yung 12-12 kung ini-record dito at tama-tama very ano matawag dito, very figurative ang dating nitong pag-video ko dahil yan unti-unting yung liwanag pumupunta dito para bang binibigay yung yung energy talaga, literal na energy na binibigay. Kaya tanggapin natin and ma-share ko tong video na to para sa inyo na itong day na to ay para awakening ng ating kaisipan na tanggapin natin ang energy ng nature, ng universe, because we are one. Ang component ng katawan natin is basic lang, nandyan yan sa universe. Core components ng universe is yun ang component natin. So we are one. Pagdating sa quantum realm, quantum reality, quantum mechanics, isa ang nandun sa universe and doon sa quantum. Di ba?
Grabe. Parang ano na to ah. Very ano na malalim na tong mga dinidiscuss ah. Akala mo naman eh may alam no. But yun na yun. Pag unified na yung ano ng science na mula doon sa smallest part and doon sa biggest part ng universe down to the quantum realm ay doon mo na ma-explain na ang ano ang lahat is iisa, you know, iisa. Yung theory of everything pag yan ay na-prove na no. So wag na nga tayong mag-discuss ng mga technical na mga ano masyadong scientific. Sige, balik na lang tayo dito sa katahimikan ng ano ng isip. So ayan. Ito ang okay. Ayun na, papunta na dito yung araw. Kaya video na lang natin ulit. Ayan. Over there. Okay. Doon sa side na yon, ito yung mga kabahayan doon. Yun ang iniikot namin para yan, i-focus natin ano. Over there. Yan. Malapit doon yung iniikutan namin ng nung sa una pa pagpunta namin kasi may sasakyan na nakakadaan doon, no? Nung nagpahakot kami noon is nung sumakay kami ng taxi, unfortunately nasakyan namin na taxi is front wheel drive. So na-stuck. Kaya yung malaki-laking sasakyan, yun kayang pumunta doon sa ano, kaya malapit-lapit na lang yung hakutan sana. Eh since may nakuha kaming shortcuts doon sa baba, ay doon pala yun ang daanan. Kaya itong ko na to is malayo siya. Ito yung sa phase 5, tawagin nila sa phase 5. Yan. Doon na may daan doon ng kakadaan. In fact, yung mga may motor doon dumadaan. Ay after nung few months na sige yung ulan, sige yung baha, nauka yung mga daanan kaya pati motor hindi na makadaan. Kaya pati yung motor ko natenga doon sa ano, sa bahay. Okay. Kaya ayun. Pag tiningnan mo dito, yun, talaga iikutin mo yun papunta doon sa sinasabi ko kanina. Ayun, mula doon ikutin mo yung papunta doon sa ayun, sa side na yun, no? Ulit natin. Ayan. Yung side na yun sa may simbahan, dito sa may ano ba yun? Close to that is yung market. Pag inano mo ng paganyan, ayan, ayun yung phase 5. So malay nilalakad, in fact nagta-tricycle kami papunta doon mula doon sa phase 5 na yun, then papunta doon dyan. Yun ba yun? Doon, yun. Kaya malayo-layo yan. Kaya yun, talagang kung gusto niyo ng adventure, akyat kayo dito. Pero kung gusto niyo ng sa palaran sa mga ano nang diyan sa city, sige diyan kayo. But tingnan mo naman ang pagkakaiba ng location. There's a there's a divide, you know? Parang may division yung pwesto dito. I can see it here, from here, you know? Yung Metro Manila, yung bluish part na yun, that's the Metro Manila, no? Yan. Blue part. So kababaan siya, and anong very definite na maski dito sa video nakikita, the fog. It's not the fog, it's the smog, you know? Yung combination ng fog and smoke. So you can conclude immediately na yung area nun is polluted, no? So pag umakyat ka dito sa highlands ng ano, ito Antipolo, ito San Mateo, ito mga sa anong part namin, ano ko uli ano, para yan. Naka times 2. Ayun o. Ang layo ng pagkakaiba kasi ito green na green itong dito sa amin, whereas dun sa kabila, dun sa dulo is blue. Is not the blue pero dark, dark na blue.
Kaya it's not just fog. So kaya maski doon sa Metro Manila, actually may man nakalagay na mga pang test nung nung, di ba? Doon sa city lalagay ng mga para pang test ng atmosphere nung kung malinis o hindi yung gaano kalinis, may mga ganun pa eh. Pero dito no need, kasi you are already sure na talagang malinis. Sa dami ng sasakyan doon sa Manila, yung mga factories and everything, talagang yun. So I can feel it here na talagang maganda yung naging ko. Nakabawi yung katawan ko. And i-discuss yung iba ko niyan doon sa video ko na narita ko, dahil doon sa inakyat ko na puno ng mahogany, hindi ko maakyat yung kahit nung bata pa ako. So talagang parang nag-reverse ang ko dito, na dating tanda ko na ngayon, na I feel like I'm 20 years old again, 20 something. Well, except sa mga ng kaso na talagang nag-deteriorate na, kaya hindi ko na basta hindi ko na basta maihila yung kamay ko nung mag-akyat ako ng puno. Pero maski yung takot ko nawala, yung yung pag-akyat ko, may takot ako sa height, takot din ako sa kulob. So yung ganun, ano ba yung term doon sa fear of height? Ako medyo claustrophobic ako, takot ako sa mga enclosed areas. And nothing exactly, konti lang naman, hindi naman morbid fear, but medyo asiwa, ganun. Asiwa ako pag nasa elevator, pag nasa halimbawa CR na maliit lang, mga ganun. Kaya yung doon sa height, dudungaw pa lang ako noon sa bahay namin sa Pasig, doon sa rooftop. Mahawak na ako sa sa anything na pwede kong mahawakan, lubid o sa haligi. Pero dito, umakyat ako ng puno pagkataas-taas. I will show the video later. Mag-narrate na lang ako doon, dahil alisin ko yung yung sound nga, yung i-mute ko, kasi dahil nga doon sa patugtog na hindi ko na makailangan, makaka-copyright ng YouTube. Unnecessary. So I have to, hindi ko man i-edit, pero kinakailangan ko lang magkwento para naman may konting buhay yung video ko. But anyway, ito video ko na na to, complete na siya, at walang ingay na kaya ako lumayo doon. Tama itong na video ko. So ito na lumalapit na yung init. But still dito sa lugar ko, ang kinakatayuan ko is madilim pa siya. Hindi madilim, shadow. Malilim pa, all because hindi ako nasa taas, sa overlooking side talaga. Kaya ito lang, kaya yung doon sa part ko wala pa yung init. What more kung ibig ko kasing sabihin, what more kung nando ka sa overlooking, ang ganda ng kwando ng pwesto doon, no? So I'm happy with our doon sa area ko, lalong na malapit kami sa Batis. Lalo na pagdating sa gabi, yan sarap patulog dahil doon sa lagas-las ng tubig ng Batis. Yun, it's the perfect setting, perfect place for us. Okay, so anyway, ito na to. Nakitaan ko ng magandang video dito, and I guess I have to end this one. Na-discuss ng mag-iigi yung mga dapat kong sabihin. Hindi naman siguro, but at least yun. Nakakuha ko ng video dito na matahimik. Alright, and maraming salamat at antabay at pakikinig. Ko muna ang sana makita ang aking muka. Ayan. Tama ba? Ikot natin ulit kung nakikita man ako. Hindi kasi dala yung wala akong stick na pang So kamay-kamay lang. Sanang makita. Okay. So, yun. Iyan ko na tong video na to. At maraming salamat. Tingnan natin ulit kung ano yung view. Over here. Ayan. So, makita natin yung mga puno. And that side.
left side. I-focus natin uli. At nandito na yung yung init ng araw niya. Oh. Ayun. So that's it. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana ay pagpalain tayo ng energy sa universe. All right.